ka tapos iiwan ka lang sa ere. Kahit gawin ko yan, wala naman na akong trabaho eh. Wala na akong mukha na ihaharap sa mga magulang natin. Pwede ka namang maghanap ulit. Kung gusto mo, ako pa magre-recommenda sa'yo eh. Pero bago ko gawin yun, samahan mo muna ako. Papadudot matapos po ang ilang taon na muling nakatungkong sa simbahan si Kuya Gerald. Nung una'y halos ayaw niyang sumama sa akin. Ang sabi niya ay nakakahiya raw dahil baka may makakita sa kanya na kakilala niya at pagtawanan lamang siya. Pero hindi ako sumuko sa pagkukumbinsi sa kanya, Papa Dudut. Matapos nga yung misa ay napansin ko na naapektuhan si Kuya sa homily ni Father noong araw na yon. Nagpanggap na lamang ako noon na hindi ko yun napansin para hindi siya makaramdam ng iyak. Papa Dudut, paglabas namin ng simbahan, akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero muli na namang nag-alinlangan si Kuya Gerald kung tama ba yung ginagawa niya. Naiintindihan ko naman na hindi ganun kadali yung pagbabalik loob niya. Kaya hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko na kusa niyang ma-realize kung gaano kagaan sa kalooban ang magtiwala sa Panginoon at humingi ng tulong kapag nahihirapan na siya. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi lang yung kagustuhang magbagong buhay ang nakita ko kay Kuya. Napansin ko rin noon na nagiging malapit na ang loob niya kay Hiro. Mas naging malawak ang pangunawa niya. Yung bang napakaangas niya sa labas ng bahay, pero pagdating kay Hiro, ibang katauhan yung nakikita ko. Siguro yung lukso ng dugo yung nararamdaman niya nang makita niya yung anak niya. Pero hindi ko alam noon kung yun na ba ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya na mag-ama sila. At para masagot yun ay humingi ako noon ng sign kay Lord, Papa Dudut. Pwede na tayong kumain. Hindi ba natin hihintay na asawa at anak mo? Bukas pa sila uuwi. Nagpaalam sa akin si Mrs. Doon sila matutulog sa bahay ng parents niya. Pero okay lang ba sa mga magulang niya na nandun din yung anak ninyo? Naku, kung alam mo lang kuya, tuwang-tuwa sila kay Hiro. Sila pa nga mismo nagre-request na pumasyal kami ron eh. Okay, bakit hindi ka sumama? May gagawin kasi ako ngayon. Ganun ba? Ano ba yung gagawin mo? Baka makatulong ako. Ang totoo, ikaw talaga yung dahilan kung bakit hindi ako sumama sa kanila. Ha? Bakit naman ako ang dahilan? Eto, para sa'yo talaga yan. Lampin. Anong gagawin ko rito? Hindi naman siguro ako babalik sa pagkabata, di ba? Alam mo ba kung kanino yan? Siyempre hindi. Teka, kanino ba to? Sa anak mo, kuya. Anak ko? Nagbibiro ka ba? Paano naman ako magkakaanak ang tagal ko ngang nawala? Bago ka pa maglayas noon, may nabuntis ka, kuya. Si Nika. Pumunta siya sa bahay para manghingi ng tulong. Hinahanap ka niya kasi ikaw daw yung nakabuntis sa kanya. Akala nga namin nung una, niloloko lang kami ni Nika kasi iniwan niya sa amin yung bata para makapagpatuloy siya sa pag-aaral niya. Pero habang lumalaki si Hiro, nakikita ka namin sa kanya, kuya. Ha? Teka, sandali Ibig bang sabihin, anak ko si Hiro? Pero sabi mo, anak mo siya. Nag-decide ako na hindi mo na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam kong hindi ka pa handa sa responsibilidad ng isang ama. Isa pa, ang dami mong gustong gawin sa buhay. Kaya naisip ko na baka hindi mo maging priority si Hiro. Kaya sana hindi ka magalit sa ginawa ko. Napamahal na rin kasi siya sa amin kaya... Bro, wala akong karapatang magalit sa'yo. Ikaw na nga sumalo sa lahat ng responsibilidad ko sa anak ko sa loob ng 7 taon eh. Ay. Pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko ngayon. Sa tingin mo ba, kaya ko na magpakaama sa kanya? Sa tingin ko, oo kuya.
Pero sana mapanindigan mo yung ginagawa mo ngayon. Yung paglayo mo sa bisyo. Si Nika, may balita ka ba sa kanya? Wala na kuya. Hindi na siya nagparamdam ulit mula nang iwan niya sa amin si Hiro. Wala ba siyang ibang sinabi o ibinilin sa'yo? Wala kuya. Ang sabi niya lang nung nagkwento siya, ex-girlfriend mo na siya. Binigay niya sa amin yung bata kasi hindi raw tanggap ng mga magulang niya na magkakaanak siya ng ganun kaaga. Ay, kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Pinilit ko lang naman si Nika na maging kami. Sobrang lala ako nun. Matagal niya nang gusto makipaghiwalay sa akin pero ayaw ko lang pumayag kaya ayun. Napilitan na lang siya sa relasyon namin. Hanggang sa nabuntis ko na nga siya. Sandali. Alam mo na nabuntis mo siya? Oo. Isa yun sa dahilan kung bakit ako lumayo. Akala ko noon hindi ko na makikita yung anak ko kasi alam ko na ilalayo siya ni Nika sa akin. Kaya nagulat ako nung sabihin mo na